Nang yumuko ang abogado niya at ibinulong ang 5 salitang iyon, tuluyang naglaho ang kumpiyansang ngiti niya. Namutla ang mukha niya, nagsimulang manginig ang mga kamay niya at pati ang mga papeles na kanina lang ay sabik niyang pipirmahan ay nanginginig sa hawak niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng tahimik na satisfaction. Pero nauuna ako sa kuwento dahil kailangan mo munang malaman kung paano kami umabot dito at kung paano ang isang babaeng inakala ng lahat na sumuko na ay maingat na nagplano ng bawat hakbang. Ang pangalan ko ay Crystal Cooper. 34 na taong gulang ako at hanggang ilang buwan lang ang nakalipas. Mayroon akong malapit na samahan na parang tunay na magkapatid kasama ang kapatid kong nakilala ko pa noong nasa foster system kami sa Sacramento. Pero nung araw na iyon, malinaw na ipinakita ng kapatid ko na gusto niya ang lahat. Sa akin ang bahay, mga kotse, lahat. Bahala ka na sa matitira, sabi niya. Nangyari iyon pagkatapos mamatay ng nanay namin. Todo ang pagtulak sa akin ng abogado ko na lumaban at kunin ang parte ko. Pero sinabi ko lang, hayaan mo siyang kunin lahat. Akala ng mga tao sa paligid ko ay nababaliw na ako dahil hinahayaan kong mawala ang napakaraming bagay nang hindi man lang lumalaban. Naglakad-lakad siya na puno ng yabang, siguradong sigurado na nanalo siya. Hanggang sa mamutla ang abogado niya at biglang nagbago ang lahat. Kung hooked ka na sa family drama na ito at gusto mong makita kung paano ito matatapos, pindutin mo na ang subscribe button at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at anong oras na diyan sa inyo. Binabasa ko ang bawat comment. Maraming salamat. Ngayon bumalik tayo sa simula. Nabuo ang samahan namin noong mga bata pa kami sa foster home sa Sacramento. Maraming taon na ang nakalipas. Mga ulila kami noon nang ampunin kami ni Denise, ang babaeng naging nanay namin, at ibinigay niya sa amin ang unang tunay na pakiramdam ng seguridad sa buhay, regular na pagkain at bedtime stories na nagpaparamdam na ligtas ang mundo. Bumuo si Mom ng tahanang pwedeng pagyamanin ang buhay naming dalawa ni Victoria, ginawang permanenteng pamilya ang isang dating pansamantalang pag-aalaga sa pamamagitan ng pantay at walang sawang pagmamahal niya sa amin. Hindi mapaghiwalay si Victoria at ako noong mga unang taon na iyon. Magkasama kami sa lahat, mula sa paboritong laruan hanggang sa mga sikreto naming ibinubulong sa gabi kapag akala ni Mom ay tulog na kami. Magkasama rin naming hinarap ang mga problema sa school, nagtutulungan sa homework at ipinagtatanggol ang isa't isa laban sa mga bully sa elementary school malapit sa neighborhood namin sa Sacramento. Ang mga sandaling iyon ang bumuo ng pundasyon ng tiwalang akala namin ay hindi kailanman masisira habang sabay naming pinapangarap ang hinaharap pauwi mula sa school magkahawak kamay. Mas mahusay ako sa academics, palaging nakakakuha ng matataas na grades dahil sa disiplinado kong pag-aaral at mga extra credit projects na laging pinupuri ng mga guro sa parent-teacher conferences. Dahil sa pagsisikap ko, nakakuha ako ng full scholarship sa local community college, isang achievement na hindi lang sumagot sa tuition ko kundi nagbigay rin sa akin ng recognition mula sa school board sa isang assembly kung saan kitang-kita ko ang pagmamalaki ni Ma'am habang nakaupo siya sa audience. Dahil sa achievement na iyon, nabuksan para sa akin ang mga oportunidad sa part-time jobs na nakatulong din sa pamilya habang binabalanse ko ang classes at responsibilidad sa bahay. Doon nagsimulang magpakita si Victoria ng banayad na selos, lalo na nang magsimulang mas mataas ang grades ko kaysa sa kanya at dumating ang scholarship announcement letter ko isang hapon sa bahay. Ang dati niyang mga papuri ay napalitan ng mga komentong tulad ng, "Sinwerte ka lang sa grades mo." Unti-unting nabuo ang resentment niya sa mga dinner conversations habang mas napapansin ng pamilya ang mga achievements ko. Sa mga family celebrations para sa mga awards ko, mas pinipili na lang niyang manatiling tahimik sa sulok imbes na sumabay sa saya ng lahat. Bagay na noong una ay inisip kong simpleng mood swings lang. Habang lumalaki kami, mas lalo akong tumulong kay Mom sa pagpapalago ng maliit niyang coffee shop business sa Sacramento. Ako ang humawak ng bookkeeping pagkatapos ng school, inaayos ang mga resibo at inventory para maiwasan ang pagkalugi. Ako rin ang nagha-hire ng part-time baristas mula sa community college job board at nagtuturo sa kanila ng customer service standards para gumanda ang operasyon at tumaas ang sales lalo na tuwing morning rush. Dahil sa mga kontribusyon ko,
Lumago ang negosyo mula sa isang maliit na coffee shop hanggang 3 branches sa loob ng ilang taon, habang inaayos ko ang shift schedules at nakikipag-negotiate ng mas magandang supplier deals para makatipid ng hindi bumababa ang kalidad ng beans at supplies. Pantay ang pagmamahal ni Mom sa aming dalawa. Parehong may homemade cakes tuwing birthdays at pareho niyang pinupuntahan ang school events namin, pero pinili niyang manahimik kapag lumalabas ang tensyon sa pagitan namin ni Victoria habang lumalaki kami. Napansin niya ang pagiging matalim ng tono ni Victoria matapos kong makuha ang scholarship, pero umasa siyang lilipas din iyon sa pagdaan ng panahon, kaya iniiwasan niyang makialam ng direkta para walang makaramdam ng favoritism sa foster family namin. Mas pinili ni Ma'am na panatilihing payapa ang bahay. Hinihikayat kaming pag-usapan iyon ng pribado habang abala siya sa pamamahala ng coffee shops mula madaling araw hanggang pagsasara. Pero habang lumilipas ang mga taon, ang pagkakasakit ni Ma'am ang tuluyang naglabas ng lahat ng matagal nang nakatago. Ilang taon ding lumala ng paunti-unti ang kondisyon niya at kinailangan niya ng taong laging nasa tabi niya sa bahay namin sa Sacramento. Ako ang pangunahing naging caregiver dahil malapit lang ako at kaya kong ayusin ang schedule ko sa coffee shop para maalagaan siya araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Kasama sa routine ko ang paghatid sa kanya sa regular check-ups sa local clinic kung saan pinag-uusapan namin ang treatment options kasama ang mga specialists na matagal nang sumusubaybay sa kondisyon niya. Ako rin ang naghahanda ng mga pagkain na naaayon sa dietary restrictions niya. Maingat na sinusukat ang portions at sinisigurong naiinom niya ang mga gamot sa tamang oras kahit sobrang hina na niya minsan para maalala iyon. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit. Nakaupo lang ako sa tabi ng kama niya habang hawak ang kamay niya at kinukuwentuhan siya tungkol sa mga alaala namin noong nagsisimula pa lang ang coffee shops para kahit paano ay maibsan ang sakit hanggang sa makatulog siya. Si Victoria naman ay bihirang bumisita sa mga panahong iyon kahit 2 oras lang ang layo niya at madali namang bumiyahe gamit ang kotse o tren. Maikli at mababaw lang ang mga tawag ni Victoria. Kadalasan ay wala pang 5 minuto habang nagtatanong ng simpleng update tungkol sa kalagayan ni Ma'am bago agad ibaling ang usapan sa pagiging abala niya sa pamamahala ng ilang bahagi ng coffee shop chain namin. Lagi niyang ginagamit na dahilan ang trabaho kaya hindi siya makadalaw ng madalas. Sinasabing may urgent meetings daw siya sa suppliers o problema sa staff na hindi maaaring ipagpaliban kahit ako naman mismo ang humahawak sa karamihan ng mga iyon mula sa bahay. Isang tawag ang hindi ko makalimutan nang sabihin niya, "Sobrang busy ako this week, pero sabihin mo kay Mom, bibisita ako soon, pero lumipas ang mga linggo at hindi siya nagpakita kahit minsan." Iniwan akong mag-isang humaharap sa lahat. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Ma'am, binabasahan siya o simpleng hawak lang ang kamay niya sa tahimik na gabi habang pinipigilan siyang matulog ng sakit. Pumanaw si Ma'am isang umaga ng payapa matapos ang isang napakahirap na gabi, kung saan gising akong buong magdamag para siguraduhin komportable siya hanggang sa huling sandali napapalibutan ng mga pamilyar na bagay sa sarili niyang silid. Pinagsama-sama ng funeral ang pamilya at mga kaibigan sa isang maliit na serbisyo sa Sacramento kung saan nagbahagi ang lahat ng kwento kung paano nabago ni Ma'am ang buhay nila sa pamamagitan ng kabaitan at dedikasyon niya sa komunidad gamit ang coffee shops na itinayo niya mula sa wala. Dumalo si Victoria sa serbisyo pero umalis agad pagkatapos. Hindi na nanatili para sa reception dahil may prior engagement daw siyang kailangang puntahan kaagad. Kapansin-pansin ang pagkawala niya sa gathering at ilang kamag-anak pa ang pribadong nagtanong sa akin tungkol doon habang ipinapakita ang pag-aalala nila sa lumalaking distansya naming magkapatid nitong mga nakaraang taon. May ilan pang pabulong na nagsabing tila distracted si Victoria sa buong seremonya dahil paulit-ulit niyang chinecheck ang phones niya imbes na ituon ang pansin sa okasyon. Ilang araw matapos ang libing, bigla na lang dumating si Victoria sa bahay ng pamilya kasama ang boyfriend niyang, si Dustin Brown, isang kilalang abogado sa Sacramento na dalubhasa sa estate matters. Nabigla ako sa biglaan nilang pagdating dahil inaayos ko pa noon ang mga personal na gamit at papeles ni Mom pagkatapos ng burial arrangements. Kumpiyansa si Dustin
habang ipinapaliwanag ang mga legal options tungkol sa paghahati ng assets, habang si Victoria naman ay tahimik na nakatayo sa tabi niya at tumatango na parang napagdesisyunan na nila kung paano uusad ang lahat. From a legal standpoint, malakas ang karapatan ni Victoria rito dahil sa involvement niya sa business, dagdag niya sa tonong mas parang pagbabanta kaysa pagtulong. Nagsimula silang maghalungkat ng mga drawer at files na may laman na lumang documents nang hindi man lang nagpapaalam, bagay na lalong nagpakomportable sa akin dahil sensitibo ang ilan sa mga papeles tungkol sa final wishes ni Ma'am. Isang gabi, pinalitan pa nila ang locks ng mga pangunahing pinto at sinabi nilang para raw iyon sa security habang nasa transition period kami, pero hindi man lang nila ako binigyan ng bagong susi, kaya napilitan akong mag-text pa para makahingi ng access sa sarili naming bahay. Doon, nagsimulang mabuo sa isip ko ang mas malalim na pagdududa tungkol sa tunay nilang intensyon. Lalo na't wala namang break-ins o kahit anong banta sa tahimik naming neighborhood sa Sacramento bago mangyari iyon. Sa wakas ay diretsahan ng sinabi ni Victoria ang gusto niya sa isang tensyonadong pag-uusap sa sala nang sabihin niyang, "Gusto ko ang bahay, mga kotse, coffee shops, lahat." Pagkalipas ng ilang linggo habang lalong tumitindi ang tensyon sa Sacramento, napilitan akong humingi ng suporta mula sa isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan dahil sa pressure na dulot ng mga kilos ni Victoria. Doon ko napagdesisyon ng ilabas ang lahat ng lumalaking pag-aalala ko tungkol sa ugali niya at sa selos na tila nagtutulak sa mga bagong demands niya sa isang mahabang tawag sa telepono isang gabi matapos ang trabaho. Pinili kong kausapin si Pamela, matalik kong kaibigan mula pa noong high school dahil nanatili kaming close hanggang college at early adult life. Palaging nagkikita para magkape at magkwentuhan tungkol sa personal naming buhay. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula nang pumanaw si Ma'am, kung paano tila sinadya ni Victoria ang paglayo niya noong may sakit pa si Ma'am, at kung paano ako agad nagduda sa totoong intensyon niya nang bigla siyang dumating kasama si Dustin. Ipinaliwanag ko rin ang detalye ng sinabi ni Victoria tungkol sa pagkuha niya ng lahat ng assets at kung paano naging mas nakaka-intimidate ang sitwasyon dahil boyfriend at abogado niya si Dustin sa loob mismo ng bahay ng pamilya namin. Ibinahagi ko ang mga hinala ko tungkol sa pagpapalit nila ng locks at paghalungkat sa mga drawers. Pati na ang ilang partikular na pagkakataong may mga personal na papeles na pansamantalang nawawala pagkatapos nilang maghalungkat sa bahay. Tahimik at maingat akong pinakinggan ni Pamela, paminsan-minsang nagtatanong para malinawan sa timelines at sa mga eksaktong sinabi ni Victoria sa mga confrontation namin. Para akong nabunutan ng tinik habang nailalabas ko ang lahat sa isang taong hindi bahagi ng pamilya, pero kilala kaming dalawa ni Victoria noong mga panahong hindi pa ganoon kagulo ang relasyon namin. Tinanong ko ng direkta si Pamela kung matutulungan niya akong silipin ang ilang financial transactions ng coffee shop chain na mukhang kahina-hinala base sa mga nakita ko sa books. Nagbigay ako ng ilang halimbawa ng irregular entries, malalaking withdrawals na hindi tugma sa normal na expenses o supplier payments nitong mga nakaraang buwan. Tiniyak ni Pamela na mananatiling confidential ang lahat at sinabi pa niyang, "Hindi ako magsasalita kahit kanino, lalo na kay Victoria." Habang iminungkahi niyang magkita kami para masuri ng maayos ang mga kopya ng mga dokumentong maibibigay ko ng ligtas. Nagbigay iyon sa akin ng pag-asa na baka may makita siyang patterns na hindi ko napansin mag-isa, lalo na't may accounting experience siya sa trabaho niya sa isang local firm. Pero ang hindi ko alam, halos agad niyang ipinagkanulo ang tiwalang iyon nang makipagkita siya ng pribado kay Victoria. Ilang sandali matapos ang usapan namin at walang pag-aalinlangang sinabi ang bawat detalye na ibinahagi ko. Inulit niya maging ang eksaktong mga salita ko tungkol sa pakiramdam kong tinatakot ako ng legal talk ni Dustin at ang mga hinala ko tungkol sa nawawalang papeles matapos nilang halughugin ang bahay. Hindi nagsayang ng oras si Victoria para gamitin laban sa akin ang impormasyong iyon sa isang mainit na tawag sa telepono kinabukasan kung saan lantaran niyang minok ang mga pag-aalala ko gamit ang matalim na sarcasm. "So iniisip mo ngayon na ninanakawan kita sa sarili nating pamilya pagkatapos ng lahat ng ginawa ko?" Sabi niya habang binabaluktot ang mga sinabi ko tungkol sa withdrawals at ginagawang direktang akusasyon na hindi ko naman talaga sinabi.
Ramdam sa tono niya ang kasiyahang alam niya ang mga pribado kong takot habang inuulit ang mga eksaktong linyang. Sinabi ko lang kay Pamela tulad ng, pakiramdam mo, mag-isa ka noong may sakit si ma'am para mas personal at mas masakit ang atake niya. Agad kong naunawaan ang pagtataksil ng banggitin ni Victoria ang mga partikular na alaala na kay Pamela ko lang ikinuwento sa pribado naming usapan. Wala nang duda kung saan niya nakuha ang bagong sandata laban sa akin. Malalim ang tama ng realization na iyon, at lalo lamang nitong pinabigat ang pakiramdam ng pag-iisa na nagsimula ng pumanaw si ma'am at lumala dahil sa mga kilos ni Victoria nitong mga nakaraang linggo. Doon mismo ako nagdesisyong putulin ang lahat ng koneksyon kay Pamela. Binlock ko ang numero niya at inalis siya sa social media nang walang paliwanag o karagdagang usapan. Ang desisyong iyon ang naging malinaw na hangganan para protektahan ang natitira kong tiwala habang lalo pang lumalala ang sigalot sa pamilya namin sa paraang hindi ko na kayang balewalain. Ilang araw matapos noon, nagsimula akong suriin ang mga physical ledgers at digital records na nakaimbak sa back office ng pangunahing branch namin sa Sacramento. Ang branch na eksklusibong pinamamahalaan ni Victoria matapos lumala ang kondisyon ni Mom. Tuwing gabi, pagkatapos magsara, maingat kong kino-cross-check ang monthly invoices laban sa bank statements at doon ko napansin ang mga discrepancies na hindi tugma sa normal operating costs para sa supplies o payroll sa loob ng ilang quarters. Natuklasan ko rin ang maraming mortgage loans na ipinangalan sa bahay ng pamilya at lampas pa sa totoong appraised value nito, may mataas na interest rates na mabilis lumobo dahil sa variable terms na tila si Victoria mismo ang pumayag ng walang anumang pag-uusap sa amin. Nakalagay sa records na para raw sa business expansion ang mga loans, pero wala namang katumbas na improvements sa coffee shops tulad ng bagong kagamitan o renovations na makakapagpaliwanag sa laki ng perang hiniram. Nang ma-realize kong ganoon kalaki ang pagka-over-leveraged ng pangunahing asset namin, para akong binuhusan ng malamig na tubig habang iniisip ang posibleng pagkawala ng equity kung bahagyang mahuli lang ang mga bayarin. Nag-alok tumulong ang boyfriend ko gamit ang mga connection niya sa document verification para suriin ang signatures at dates sa ilang mahahalagang kasunduan tungkol sa finances ng coffee shop chain. Magkasama naming natukoy ang mga forged elements sa transfer authorizations na nagtatangkang ilipat ang kontrol ng shared assets ng walang tunay na approval o kaalaman ni Mom habang may sakit siya. May malinaw na inconsistencies ang mga dokumentong iyon sa handwriting at timing ng mga pirma. Kaya agad kaming nakaramdam ng pagdududa nang ikumpara namin ang mga iyon sa mga totoong signature samples ni Ma'am mula sa mga dating lehitimong papeles. Nakalap namin ang matibay na ebidensya na si Victoria mismo ang naglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa business operating account diretso sa personal niyang bank account sa pamamagitan ng maraming transaksyon sa loob ng ilang buwan. Ipinakita ng patterns ang paulit-ulit na withdrawals na may malalabong labels tulad ng vendor payments o miscellaneous expenses, pero walang tugmang resibo o supplier records na makita ko sa mga files. Habang nakikita kong patuloy na lumalaki ang kabuuang halaga, naging imposible nang itanggi ang lawak ng pag-divert ng pera at napalitan ang sakit ng galit at matinding determinasyong maayos na maidokumento ang lahat. Gumawa ako ng digital scans at physical copies ng lahat ng kritikal na ebidensya at itinago ang mga ito sa ligtas na off-site storage malayo sa bahay at sa mga coffee shops para walang panganib na matuklasan o masira ang mga iyon. Pinili ko pa ang mga lugar tulad ng safety deposit box sa ibang bank branch para may maraming backups kung sakaling may isa na makompromise ng hindi inaasahan. Kailangan ng maingat na pagpaplano ang buong prosesong iyon at ginagawa ko lamang tuwing off hours para hindi makakuha ng atensyon mula sa staff o kay Victoria na paminsan-minsan ay bumibisita pa rin sa pangunahing branch para sa oversight. Pinili kong manahimik tungkol sa lahat ng natuklasan ko at nagpanggap na normal lang ang lahat habang inoobserbahan ko si Victoria para makita kung may palatandaan siyang naghihinala sa nalalaman ko. Ang desisyon kong maghintay ng tamang oras ay dahil alam kong kapag napaaga ang confrontation, magkakaroon siya ng panahon para pagtakpan ang mga bakas o dagdagan pa ang legal pressure gamit si Dustin. Unti-unting naging natural sa akin ang pagtatago ng emosyon habang ipinagpapatuloy ko ang pang-araw-araw na trabaho sa mga coffee shops
at nakikisalamuha sa mga empleyadong walang kaalam-alam sa malalim na problemang namumuo sa likod ng lahat. Ngunit noong weekend na iyon, isang hindi inaasahang tawag ang dumating at tuluyang nagbago sa direksyon ng ginagawa ko. Tumawag si Aunt Sandra Johnson habang sinusuri ko ang mga lumang resibo sa bahay ko sa Sacramento matapos ang mahabang araw sa isa sa mga coffee shops. Mahina pero matatag ang boses niya nang sabihin niyang, "Matagal ko nang iniisip ang mom mo nitong mga nakaraan at may isang bagay siyang ipinagbilin sa akin kung sakaling maging komplikado ang lahat pagkatapos niyang mawala." Sinabi niyang gusto raw ni mom na kontakin ko ang matagal na niyang assistant na humahawak ng mga confidential matters sa loob ng maraming taon dahil baka raw makatulong ito para malinawan ako sa ilang pribadong dokumentong itinago ni mom. Ramdam sa boses niya ang pag-aalala at pagmamadali habang dinadagdagan niya ng, "Huwag kang maghintay ng matagal, Crystal. Dahil may mga taong susubukang gawing mahirap ang lahat." Mahigpit din niyang sinabi, "Makipagkita ka sa kanya sa tahimik na lugar at huwag mong sasabihin kahit kanino hanggat hindi mo alam ang buong katotohanan." Tinapos niya ang tawag sa pagsasabing pinagkatiwalaan ka ng mom mo na gawin ang tama at iniwan niya akong puno ng curiosity at maingat na pag-asa. Agad akong nag-ayos ng meeting sa assistant noong weekending iyon at pinili ko ang isa sa mga lumang coffee shops ng chain na bihira ng puntahan ni Victoria para maging ligtas at malayo sa anumang posibleng istorbo ang pag-uusap namin. Dumating ng eksakto sa oras ang assistant dala ang isang maliit na briefcase at mainit akong binati habang inaalala niya ang ilang partikular na sandali kung kailan nagkukwento si mom sa kanya tungkol sa mga problema sa pamilya tuwing gabi sa opisina. Umupo kami sa isang tahimik na sulok ng coffee shop na malayo sa ibang customers nang sabihin niya, "Ibinigay sa akin ng mom mo ang envelope na ito, maraming taon na ang nakalipas." At sinabi niyang, "Ibibigay ko lang ito sa iyo kung sakaling magkaroon ng pagtatalo tungkol sa mga huling kagustuhan niya." Inamin niyang noong una ay nag-alangan siyang ibigay iyon dahil iniisip niya kung tama na ba ang timing, pero sa huli ay sinabi rin niyang, "Pakiramdam ko ito na ang gusto niyang mangyari ngayon base sa lahat ng nangyayari." Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa eksaktong bilin ni mom at idinagdag pa, "Buksan mo lang ito kapag may abogado ka na o nasa korte na kayo para walang makapag-question sa validity nito." Dahan-dahan niyang itinulak sa akin ang sealed envelope habang ipinapaliwanag na laman nito ang mga orihinal na dokumentong inihanda ni ma'am sa ilalim ng legal oversight para matiyak na mananatiling valid at protektado ang lahat. Paulit-ulit niya akong binalaan, "Itago mo ito ng maayos at huwag mong ipakita kahit kanino hanggang sa tamang oras." Habang ikinukuwento kung paano nakita ni ma'am ang posibilidad ng tensyon sa pamilya at maaga pa lang ay gumawa na siya ng paraan para maprotektahan ang tingin niyang patas para sa dalawa niyang anak. Makikita sa mukha ng assistant ang halo ng lungkot at ginhawa habang sinasabi niya, "Palaging sinasabi ng mom mo na ikaw ang taong maingat sa detalye at pinagkakatiwalaan kanyang hahawak nito ng responsable." Sandali pa kaming nag-usap tungkol sa mga huling buwan ni mom at sa maliliit na kuwentong lalo lang nagpatunay kung gaano siya katatag sa tahimik na paraan niya ng paghawak sa mga bagay nang hindi gumagawa ng bukas na gulo habang nabubuhay pa siya. Pag-uwi ko, agad kong inilagay ang envelope sa personal kong safe na walang ibang miyembro ng pamilya ang may access o kahit kaalam-alam tungkol dito. Araw-araw kong chinecheck ang seal para masigurong hindi ito nabubuksan habang pinipigilan ko ang sarili kong silipin ang laman dahil alam kong may bigat ang babala ng assistant tungkol sa legal validity nito. Mahirap ang paghihintay na iyon habang ipinagpapatuloy ko ang normal na routine sa mga natitirang bukas na coffee shops at nakikisalamuha sa mga empleyadong halatang nakakaramdam ng tensyon pero hindi nagtatanong bilang respeto sa sitwasyon ng pamilya namin. Nagsimula rin akong magsaliksik at makipag-ugnayan sa mga abogado sa Sacramento na espesyalista sa estate at probate cases. Sinusuri ang online profiles at client feedback para makahanap ng may sapat na karanasan sa komplikadong family disputes. Matapos ang ilang initial consultations, pinili ko si Sandra Wilson bilang abogado ko dahil malinaw ang pagkaunawa niya sa probate rules ng California at sa mga estratehiya para sa contested wills. Sa unang meeting namin,
Pinag-usapan namin ang timelines at mga posibleng hamon habang bumubuo kami ng plano na nakatuon sa pangangalap ng lahat ng existing evidence at paghahanda sa anumang posibleng laman ng sealed envelope sa tamang pagkakataon. Ang propesyonal na paraan ng paghawak ni Sandra sa kaso ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa na magiging maayos at sistematiko ang lahat nang hindi agad lumalala ang sitwasyon. Habang lumilipas ang mga araw lalo kong nararamdaman na sapat na ang hawak naming kalamangan para harapin ang darating na komprontasyon at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang sakit ni Mom. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan sa loob ko. Ang tahimik na assurance na iyon ay nanggaling sa kaalamang maingat ang bawat paghahanda at tila iyon din mismo ang matagal ng plano ni Mom sa kabila ng lahat ng gulong na kapaligid sa amin. Noong umaga ng probate hearing sa Sacramento, nagsimula ang formal na pagdinig sa Sacramento County Superior Court habang nakaupo ang lahat ng partido sa courtroom na nakatalaga para sa estate matters. Kinuha ko bilang abogado si Sandra Wilson, isang espesyalista sa komplikadong probate disputes sa lugar na may malawak na karanasan sa batas ng California tungkol sa wills at inheritance challenges, bago kami pumasok sa courtroom. Muli niyang nirepaso ang huling strategy namin sa hallway at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapakita ng sealed envelope sa opisyal na yugto ng pagdinig para magkaroon ito ng pinakamalakas na legal weight sa ilalim ng probate procedures. Dahil sa masusing paghahanda niya nitong mga nakaraang linggo, naging panatag ako habang pumapasok kami sa silid kung saan naghihintay sina Victoria at Dustin na halatang kampante sa inaasahan nilang resulta. Sinasadya kong magmukhang cooperative noong mga unang mediation sessions at pumayag pa akong isuko halos lahat ng assets para hindi sila magduda at para hindi makapaghanda si Victoria ng mga counter-arguments. Dahil sa maingat na hakbang na iyon, naniwala siyang siguradong-sigurado na ang panalo niya kaya bumaba ang depensa niya habang tahimik naming binubuo ni Sandra ang kaso sa likod ng lahat. Natapos pa nga ang mediation meetings, nakitang-kita ang kasiyahan ni Victoria sa inaakala niyang pagsuko ko at kumbinsido siyang tuloy-tuloy nang mapupunta sa kanya ang malaking bahagi ng mana nang wala nang hahadlang. Ipinaliwanag ni Sandra na malaking tulong ang estratehiyang iyon para maiwasan ang mga maagang objections na maaring magpahirap sa pagpapasok ng bagong ebidensya sa formal na hearing kung saan mas pinapaboran ng rules ang authenticated documents. Nang magsimula ang opisyal na probate hearing, tinawag ni Judge Margaret Ellis ang kaso at mabilis na nirepaso ang file bago tanungin kung handa na ang magkabilang panig para sa final arguments. Humingi si Sandra ng pahintulot na magsumayte ng karagdagang ebidensya sa anyo ng sealed envelope na naihatid sa pamamagitan ng tamang chain of custody mula sa isang mapagkakatiwalaang taong konektado sa mga personal na gawain ni Mom. Tinanggap ng judge ang envelope at maingat na sinuri ang buo nitong seal at mga dokumentasyon bago ito binuksan sa harap ng korte upang manatiling transparent ang proseso para sa lahat ng naroroon. Nang mabuksan ang laman nito, lumitaw ang orihinal na will ni Mom na lihim niyang inihanda ng may kumpletong legal formalities. Kabilang ang notarized signatures ng mga witness at tamang dates na ganap na naaayon sa requirements ng Estado. Malinaw na nakasaad sa will na sa akin mapupunta ang bahay ng pamilya, mga sasakyan at ang malaking bahagi ng proceeds mula sa coffee shop chain, habang si Victoria naman ay makakatanggap lamang ng mas maliit at fixed na bahagi ng walang anumang kondisyon. Binasa ni Judge Margaret Ellis nang malakas ang mahahalagang bahagi ng dokumento at kinumpirma ang pagiging authentic nito sa pamamagitan ng paghahambing sa mga kilalang records, saka sinabi na mukhang valid ang dokumento sa unang pagsusuri hanggat walang matibay na challenge laban dito. Agad na nagbago ang itsura ni Victoria habang binabasa sa korte ang laman ng will. Namutla siya at tila nawalan ng lakas habang dahan-dahang yumuyuko ang katawan niya dahil sa matinding pagkabigla sa tuluyang pagbagsak ng lahat ng inaasahan niyang mapapasa kanya. Binasag niya ang katahimikan sa nanginginig na boses. Hindi ito pwedeng maging totoo sa kasinundan ng, paano nagawa ni Mom ito sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilya? Kitang-kita ang halo ng sakit at disbelief habang biglang napuno ng luha ang mga mata niya.
Mabilis namang tumayo si Dustin, namumula ang mukha sa galit at professional embarrassment habang sinusubukang sumingit. May matibay kaming agreement base sa mga naunang usapan protesta niya. Pero agad siyang pinigilan ng judge at pinaalalahanang maghintay ng tamang pagkakataon para magsalita. Bumagsak din agad ang mga tangka niyang questionin ang validity ng dokumento dahil wala siyang maipakitang sapat na ebidensya, kaya napaupo na lang siyang muli habang mahina ngunit walang saysay na bumubulong ng objections sa ilalim ng court rules. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay at mag-isa na lang ako kasama ang sulat ni Mom doon, tuluyang bumigat sa akin ang lahat ng nangyari habang tahimik akong nakaupo sa sala ng bahay namin sa Sacramento. Maingat kong binuksan ang envelope at dahan-dahang iniladlad ang mga pahinang sulat kamay ni Mom noong panahong sapat pa ang lakas niya para magplano ng walang nakakaalam. Nagsimula ang liham sa pagpapahayag ng pagmamahal niya kina Victoria at sa akin at kung gaano siya ka-proud na makita kaming lumaki mula sa pagiging foster children hanggang sa maging mga adultong bumubuo ng sarili naming buhay sa komunidad na tinawag naming tahanan. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang napapansin ang lumalalim na resentment ni Victoria sa mga achievements ko at kung paanong ang dating simpleng sibling rivalry ay naging mas mabigat at mas mahirap kontrolin habang tumatagal. Isinulat ni Mom na nakita niyang naapektuhan ng selos ang mga desisyon ni Victoria, lalo na sa pamamahala ng coffee shop chain kung saan mas inuuna na raw nito ang personal gain kaysa sa interes ng pamilya. Inamin din ni Mom na ginawa niya ang lihim na will para maprotektahan ako sa posibilidad na mawala sa akin ang lahat dahil sa mga aksyon ni Victoria na kinatatakutan niyang maging mas hindi tapat kapag wala na siya. Ikinuwento rin niya kung paano siya palihim na kumonsulta sa abogado para masigurong magiging valid at maitataas ng tama ang dokumento sa tamang panahon nang walang sino mang makakapagbago o makakapag-pressure sa kanya habang may sakit siya. May halong pagsisisi ang mga salita niya dahil hindi niya direktang hinarap ang tensyon naming magkapatid habang nabubuhay pa siya. Pero malinaw din ang paniniwala niyang ang hakbang na iyon ang magbabalik ng balanse at magbibigay halaga sa lahat ng taon ng pagsuporta ko sa pamilya. Habang binabasa ko ang mga linyang iyon, magkasabay kong naramdaman ang lungkot sa pagkawala ng samahan naming magkapatid at ang ginhawang alam kong malinaw na naunawaan ni Ma'am ang sitwasyon para gumawa ng paraan na protektahan ako kahit mula sa malayo. Pagkatapos ng ruling ng korte, mabilis na hinarap ni Victoria ang mabibigat na financial consequences ng simulan ng mga bangko ang foreclosure sa bahay ng pamilya dahil sa hindi nabayarang mortgage balances na naipon niya sa sobrang pagkakautang ng property. Isa-isang nagsara ang mga branches ng coffee shop chain sa loob lamang ng ilang buwan habang naniningil ang suppliers at unti-unting lumalayo ang customers dahil sa negatibong publicity ng alitan sa pamilya. Napilitan ding mag-file si Victoria ng personal bankruptcy sa ilalim ng Chapter 7 para ma-discharge ang mga utang niya. Pero kapalit nito ay halos lahat ng assets niya ang nawala at kinailangan niyang magsimulang muli na may limitadong resources at sirang credit record na dadalhin niya sa loob ng maraming taon. Bigla ring tinapos ni Dustin ang relasyon nila matapos ang kaso, gamit bilang dahilan ang professional conflicts at ang negatibong epekto ng naging resulta sa reputasyon niya sa legal circles ng Sacramento. Samantala, tuluyan namang nawala si Pamela sa lahat ng social circles at maging sa mga dati naming common friends nang walang anumang paliwanag matapos kumalat ang balita tungkol sa pagtataksil niya at sa pagbabahagi niya ng confidential information. Pinili ko namang tuluyang putulin ang koneksyon ko kay Victoria. Binlock ang lahat ng paraan ng komunikasyon at inilaan ang lakas ko sa muling pagbangon nang wala na ang toxicity na unti-unting sumira sa relasyon namin sa pagdaan ng panahon. Sa bagong buhay ko sa Sacramento, naging posible dahil sa protektadong inheritance na mapanatili ko ang bahay ng pamilya at muling buksan ang isa sa mga coffee shop sa mas maliit at mas maayos na paraan. Kasama ang bagong staff na tunay na committed sa tapat at maayos na operasyon. Maraming salamat sa pagsama sa kwentong ito hanggang sa pinakahuli. Malaki ang ibig sabihin sa akin ng oras at atensyong ibinigay ninyo habang ibinabahagi ko ang karanasang ito. Mag-iwan kayo ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang tingin ninyo.
Nakakita na rin ba kayo ng selos na sumira sa relasyon ng pamilya? At ano ang opinyon ninyo tungkol sa mga lihim na will na tulad nito?